Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mensahe ngayong araw ng kasarinlan ni Vice President Sara Duterte na may batiko sa sinapit ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at may nabanggit din tungkol sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Kasama niya sa Malaysia sina Senadora Amy Marcos at Robin Padilla, nakabilang sa mga hahatol sa kanya sa gumugulong ng impeachment proceeding ng Senado. Nakatutok si Rafi Tima. Sa piling ng mga OFW sa Kuala Lumpur, Malaysia, piniling ipagdiwang ni Vice President Sara Duterte ang Araw ng Kalayaan. Pero kapon-napon ang kasama ng bise, ang dalawang senator judge na kasamang dumidinig sa kanyang impeachment complaint, sina Senadora Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. At higit sa lahat ang ating pinakamamahal, VP Inday Sara Duterte. Si Padilla kumanta pa. Si Marcos hindi napigilang banggitin ang impeachment hearing. Nagbiro pa siya tungkol sa ilang nangyari. Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry pasensya. Hindi ko napilit. Alam po ninyo, isang gabi, dito na kami, tumayo kami bilang hukom. At nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Kasunod niyan, nanawagan siya ng suporta para kay VP Sara. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Sa kanyang talumpati, may batikos ang Vice Presidente, partikular sa sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakadetain ngayon sa The Hague para sa reklamong crimes against humanity, kaugnay ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan, ay papahirapan nila tayo. Nabanggit din niya ang nangyayari ngayong impeachment trial. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Sabi pa niya, si Marcos lagi raw niyang iniimbitahan saan man siya pumunta. Ang dahilan? Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas.
para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Matatanda ang kasama sina Marcos at Padilla sa 18 senator judge na pumabor sa pagbalik ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Kamara. Ang summons naman ng impeachment court sa Vice Presidente na ihatid na sa kanyang opisina. May hanggang June 23 ang Vice para tumugon sa summons ng impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Naniniwala ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat mag-inhibit ang ilang senator judge ng impeachment court. Kasunod ito ng pahayag nila para ma-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra ito ng Senate President na tumatayong presiding officer ng korte. Nakatutok si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Lain nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmosyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para persahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Hinihinga namin ng reaksyon si Tolentino. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon kay Attorney Cayosa, ibang klase raw ang impeachment court sa mga regular na korte sa hudikatura. Dito ho kasi sa Senate Impeachment Court, it's a class by itself. Ibang klase ito. They have their own rules. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapa-inhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maaari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala kasing specific provision dun na unlike the rules of court and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa saligang batas is 2/3 of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, may mag-recuse na isa, 22 na lang ba bibilangin natin o out of 24?
So, hindi klaro yon sa saligang batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-remand o yung pagbalik sa kanila ng Senado ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero inaksyon na ng Kamara sa isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sabay giit na sisiguruhin nilang uusad ang impeachment proceedings. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay kagabi ng Kamara ang House Resolution 2346 para sertipikahang naaayon sa 1987 Constitution ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Isa ito sa hinihingi ng Senate Impeachment Court matapos ipag-utos na i-remand o ibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Pero nag-issue man ng sertipikasyon ng Kamara, si House Speaker Martin Romualdez kinwestiyon ang pag-remand sa reklamo. The decision of the Senate, sitting as an impeachment court, to return the articles of impeachment is deeply concerning. The House of Representatives acted not out of haste, but with deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. The motion is carried. Inaprobahan din ng Kamara ang mosyon na wag munang tanggapin ang ibinalik na articles of impeachment hanggat di sinasagot ng Senate Impeachment Court ang mga tanong ng House Prosecution Panel sa pagremand o pagbabalik sa naturang articles. Gayunman, sisiguruhin din daw ng Kamara na uusad ang impeachment proceedings. We shall comply with the requirements of the Impeachment Court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Pero ang sertipikasyon ng Kamara hindi pa ipinadadala sa Senado. Pag-uusapan pa raw ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Yun po ang aming stand. Wala po silang authority to remand the articles of impeachment. It's not under the Constitution that they can return or remand the articles of impeachment. Samantala, hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang aksyon na gagawin ng Kamara sa ikalawang hinihingi ng impeachment court. Ito ang pag-i-issue ng paglilinaw ng Kamara sa papasok na 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Pero doon po kasi doon sa pangalawang hinihingi po nila ay hindi naman po ito masasagot ng 19th Congress dahil iba na po magiging composition ng 20th Congress. Nang tanungin kung naniniwala rin ba siyang pinapatay ng Senado ang impeachment, gaya ng paniwala ng ilang House prosecutors, sagot ni Zamora, we saw the delay. We don't know their personal reasons for delaying it. So I don't want to think that there's a huge malice behind it. But we all saw that there was delay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Labag sa konstitusyon ang utos ng Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment ayon sa Philippine Constitution Association o PhilConsa. Panghihimasok umano ito sa Kamara na siyang tanging sangay ng gobyerno na may kapangyarihang gumawa ng impeachment complaint. Nakatutok si Mav Gonzalez. Napagkasunduan na kagabi ng Kamara na isertipikang sumunod sa saligang batas ang pag-impeach nila kay Vice President Sara Duterte.
Pero sa ngayon, wala pang natatanggap na anumang pleading mula sa Kamara ang impeachment court. Ayon kay Senate President Chis Escudero na nagsisilbing presiding officer nito. Balita pa lamang naman yan sa media at wala pa kaming formal na natatanggap. Lahat ng komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng pleading at hindi sa social media. Hindi naman tinanggap ng House Secretary General ang order ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Gagalangin namin yon, tulad ng kahilingan at panawagan kung paggalang din ng Kamara sa anumang pagpapasya ng Senado bilang Senado man o bilang impeachment court. Pinanindigan ni Escudero na mas mataas ang Senado bilang impeachment court kaysa sa Kamara at hindi labag sa konstitusyon ang pagbalik nila sa Kamara ng articles of impeachment. Korte lamang ang makapasasabi. Pero para sa Philippine Constitution Association o PhilConsa, unconstitutional ang utos kaya wala itong bisa. Kamara lang anila ang pwedeng gumawa ng impeachment complaints at pinanghimasukan na ng impeachment court ang kapangyarihang ito. Walang pakialam ang impeachment court dyan na ipasa-certify pa nila sa House kung tama at constitutional yung kanilang articles of impeachment. Walang kapangyarihan na gano'n ng impeachment court. Sabi rin ni dating Chief Justice Reynato Puno, circumlocutory o pinaikot-ikot ng impeachment court ang proseso. Pinaliwanag ng PhilConsa kung anong ibig sabihin nito. Pinapalabas mo that you are complying with it, but in reality, you want to evade your constitutional duty. Circumlocutory. If you ask a certification for clarification, it will be the start of certifications of all, even on evidence. So dapat yan, ang ginawa ang gagawin ng impeachment court, proceed. Di ba? Issue the summons, pasagutin mo, okay? Huwag mo ibabalik kung ibabato doon sa complainant. At kung may question ang kampo ng bise sa legalidad ng articles of impeachment, pwede ito hatulan ng korte sa dulo. Sagot ng impeachment court? This is a political process po. Hindi po merely legalistic, hindi po merely yung mga kung anong nakasaad sa rules o yung mga jurisprudence lang ang susundan natin. The impeachment court has the power to interpret the Constitution as well. Samantala, inaasahan ng impeachment court ang sagot ni VP Sara sa summons sa June 23. Ang prosekusyon naman, merong hanggang June 28 para mag-reply sa tugon ng bise kung nanaisin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Malaman din ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kasarinlan. Panagutin niya ang mga opisyal na nang-aabuso. Iginiit din niyang tuloy ang laban para sa kalayaan sa gitna ng mga banta tulad ng fake news. Nakatutok si Ian Cruz. Mula sa flag racing at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta, hanggang sa parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand, pinangunahan ng Pangulo ang pagdiriwang na 127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak, mga miyembro ng gabinete, diplomatic corps at iba pang panauhin sa parada ng kalayaan. Ipinakita rin ang mga asset ng ating sandatahan na handang ipagtanggol ang bansa sa oras ng pangangailangan. Dinala naman sa Quirino Grandstand ang mga dinarayong festival na natutunghayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Sabi ng Pangulo, ang totoong kalaban umano ng kalayaan ang pagiging manhid sa hinaing ng taong bayan, kalagayan ng kapwa, ang mga nagmamalabis, maging ang mga nagkukulang ng mga opisyal, dapat daw papanagutin. Iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Mensahe niya sa bawat isa, ipaglaban ang ating kasarinlan sa gitna ng mga banta rito. Ayon sa Pangulo, hindi basta ibinigay na lamang sa atin ng kalayaan, bagkus ay produkto ito ng mga paghihirap at sakripisyo ng ating mga ninuno. Kaya naman dapat daw natin itong pangalagaan, lalo na sa mga banta ng fake news at mga maling impormasyon. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito
ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Sa gitna ng mga hamon, dapat daw manindigan para sa tama. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Nagsagawa rin ng mga paggunita ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa sa pangunguna ng ilang opisyal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Clash Nation! Be ready! Dahil may mga nagbabalik sa newest season ng The Clash. Pero hindi lang yan, ang mga twist na aabangan sa original Pinoy Singing Search. Makichika kay Lars Santiago. The Clash! Isa! Laban sa lahat! Noong Sunday, umarangkada ang ikapitong season ng The Clash 2025. Twist after twist ang atake dahil opisyal nang ipinakilala ang 24 na contestants, ang 12 bagong clashers at 12 clashbackers mula sa mga nagdaang season. Sa MediaCon, kasama ng 24 contestants, sina Clashmasters, Julian San Jose at Raver Cruz. At ang dalawa sa clash panel na sina Lani Misalucha at Christian Bautista. Medyo mahirap para sa akin kasi nga, we're going to have to judge again the clashbackers. Paano kung meron ng kailangan ma-let go na yung isang clashbacker? It's really going to be hard for me. Iba na yung dynamic eh. Meron mga veterans at meron mga bago, pero mas exciting para sa akin. Lahat sila equally, nagpapakitang gilas, lahat magagaling, binibigay lahat ng best nila. For me, ito yung pinaka mahirap. Pero at the same time, nakaka-excite kasi unpredictable lahat ng mga gagawin nila sa Clash Arena. At dahil nga kakaiba ang kasalukuyang season ng The Clash, sobrang nanabik daw sila sa mga pwedeng mangyari sa original Pinoy Singing Search. Excited ako kung anong kalalabasan sa dalawang grupo and kung makaka-keep up ba yung mga new clashers sa mas may experience ng clashbackers. Ang nilolook forward ko, magkakaroon ng isang super laking twist na magaganap. Pwedeng hindi lang isang winner, pwedeng dalawang winners. Hindi natin talaga masasabi. Pero bukod sa The Clash 2025 twists, may iba pa raw inaabangan sina Lani at Christian. Ako ready na ako kumanta, date na lang. Of course, sino ba naman hindi may excite, ano? Second season sila nung pumasok as hosts. Oh, they were really good friends. And kami ni Ai, kami yung parang marites na mga tita. Kami yung mga chismosang tita na we've been observing both of them. Ganon kami ni Ai, how I wish na sila. Ninang. Yung journey ng love story namin ni Jules, nandun talaga sila Miss Lani, sila Kuya Christian, sila Ate Ai. So, alam mo yun, and time flies talaga eh. And now, yun na lang naman yung hinihintay. We're just very, very happy at where we are now, and we are excited even more dun sa kung ano man yung mangyayari sa future. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Siksika na, nagkakahawahan pa ng mga sakit tulad ng TB at HIV ang mga nakapiit sa Pasay Detention Facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kabilang sa mga nakakulong ay mga POGO worker. Nakatutok si Salima Refran. Kasunod ng pagkalat ng ubo at lung infection sa loob ng siksikang PAOK Detention Facility sa Pasay, mga communicable disease naman ang inaabatan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga hawak nilang foreign nationals. Out of 700 na mga nakakulong, 66 yung nag-positive namin na iba't ibang sakit. Yung mga nakakahawang sakit like
Merong nag-positive sa syphilis, nag-positive sa tuberculosis, nag-positive sa HIV, at nag-positive sa HEPA. Nagsagawa ng malawakang testing sa kanilang pasilidad ang PAOK kasunod ng pagkamatay ng dalawa nilang detainee. May dalawa na kaming namatay sa HIV because of complications. And ang nakakalungkot nga dito is nalaman na lang nila at ng pamilya nila na HIV positive na pala yung kanilang kamag-anak nung nakakulong na itong mga to. Ang lumabas sa mga resulta, mga nakakahawang sakit kung pababayaan tulad ng tuberculosis, hepatitis B, sexually transmitted disease na syphilis at HIV. Sabi ng PAOK, ang mga nagpositibo sumasailalim na sa gamutan at nakahiwalay sa iba. Ang DOH naman, as far as yun sa testing ng mga POGO workers na nahuhuli natin, tinutulungan nila tayo. As far as sa medicine, nagbibigay naman sila ng pang-maintenance ng mga gamot. And kung kailangang ipadala sa ospital, minsan tinatanggap naman nila. Pero mas nababahala raw si Cruz sa tinataya nilang 9 hanggang 10,000 illegal POGO workers na nananatiling unaccounted for at maaaring nasa guerrilla POGO operations. It's an health issue na, tapos nagiging national concern na natin. Ang tingin ko dito kailangan agarang aksyon ng government. Pero nakahinto ngayon ang pursuit operations ng PAOK dahil punong-puno pa ang kanilang pasilidad habang inaayos ang mga deportasyon. Tuloy-tuloy raw ang operasyon ng iba pang ahensya tulad ng PNP, NBI at BI. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Imbis na maipasa, tila pinaasa lang umano ang mga manggagawa ng mga panukalang dagdag sahod ng Senado at Kamara. Nagturoan ang dalawang kapulungan kung bakit hindi yan naisabatas bago matapos ang kasalukuyang Kongreso. Nakatutok si Maki Pulido. Sa protesta, idinaan ng Kilusang Mayo 1 at ibang mga grupo ang kanilang galit dahil walang napala ang ilang buwang congressional hearings para maisabatas ang aumento sa sahod. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Pumasa lang ang magkaibang bersyon nila sa kani-kanilang plenaryo pero di na pag-isa at naisabatas hanggang sa pagsasara ng 19th Congress kahapon. Paasa ayon sa mga labor group dahil tila walaan nilang intensyon ng Kongreso na isabatas ang dagdag sahod. Parang nagamit na kami sa eleksyon Sabi ng Senado kahapon, kasalanan ng Kamara dahil gipit na sa oras nang ipasa sa kanila ang panukalang batas. Tumaas ang kilay ng Kamara. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Ayon sa Kamara, ang gusto ng Senado ay tanggapin lang ang bersyon nito na 100 pesos na dagdag sahod. Handa rin anya ang Kamara na sumalang sa bicameral conference para mapag-isa ang dalawang bersyon ng legislated wage hike. Hindi nabalitaan ni Arian, 25 anyos na construction worker, ang mga kaganapang ito. Pero ang malinaw sa kanya, hindi sapat kahit para sa mas maayos na pagkain ng sinasahod niyang 645 pesos na minimum daily wage dito sa Metro Manila. Yan ay kahit wala pa siyang binubuhay na pamilya. Pagtitipid mo ng mga gastusin po, pagtitipid po ng halimbawa, instant noodles po, yung mga inuulam po ng sardinas. Pero mismong economic managers ay tutol sa legislated wage hike, 100 o 200 pesos man yan, dahil dagdag gastos nila sa produksyon na magpapamahal sa bilihin. Sabi ng KMU, sa halip kasing ipatong sa cost of production ng aumento sa sahod, ibawas dapat ito sa kita ng mga malalaking kumpanya. Ang mga maliliit na mga negosyo dapat alalayan ng gobyerno tulad ng pag-alalay nila sa mga foreign investor. Aware kami na dapat hindi siya matranslate sa inflation. So paano yun gagawin? Dapat ang binabawasan yung tubo ng kumpanya. 'Di ba? Binabaliktad nila yung argumento. 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike sa pamamagitan ng RA 6727. Ang batas ding yan ang nagbigay daan sa pagbuo ng mga regional wage board. Ang gusto ng mga economic managers, hayaan ang mga regional wage board na magtakda ng minimum wage depende sa rehiyon. Mas muraan nila ang mamuhay sa probinsya kaya tama lang na mas mababa ang sahod doon.
Kung nakita naman natin for the past 36 years, ay barya-barya yung ating regional tripartite wage board na dapat sana i-correct nitong legislative wage proposal. Pero kwento sa akin ni Arian, natapos sa kursong Maritime and Tourism, sobrang baba naman ng sahod nila sa probinsya. Mahirap din po yung buhay sa probinsya. Maliit lang po yung doon sahod kasi provincial rate. Minsan po mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos yung sahod maliit lang po yung sahod. Ang kwento niya, sumasalamin sa ilang henerasyon ng mga galing probinsya na nakikipagsapalaran sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque. Ligtas ang driver pero nasa ospital pa rin siya. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kuwang ito sa may NAIA Road, parating ilalim ng NAIA Expressway sa may Barangay Tambo, Parañaque City. Makikitang nasa gilid na ng bangketa ang biktima nang respondihan ng mga rescuer ng barangay. Pasado alas 12 raw ng tanghali kahapon nang mabagsakan ng tipak ng simento ang sasakyan ng biktima na nooy dumaraan sa lugar. Yung kotse po nakita po na namin nalaglagan na po ng semento po. At tapos yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya, parang na-trauma po siya. Gulat sobra. Kasi akala namin patay na po yung nasa kotse po. Bumaba po siya mismo. Ayon sa mga rescuer, nakakausap naman ang biktima, bagamat tila limitado nila ang naaalala nito sa nangyari. Sa aksidente mismo, hindi niya na maalala eh. Ang huling na ikwento niya na lang sa akin is, habang binabaybay niya yung Mia Road, hindi siya pinagbigyan ng truck. So ang ginawa niya, gumilid siya. Tapos doon na lang daw biglang may kumalabog na bumaksak, nawalan daw siya ng malay, pero saglit lang. Ayon sa ama ng biktima, nakakonfine pa rin sa ospital ang kanyang anak para sumailalim sa pagsusuri. Kasi kagabi, halos dumadaing yung bata na talagang masakit pa yung ulo. So kaya isinugod namin sa ospital para malaman namin kung ano talaga yung nararamdaman ng bata. Ang recommendation ng doktor is stay muna, obserbahan ng 48 hours. Gagawin sa kanya, CT scan ulit or gagawin din siya ng MRI. Tuloy-tuloy naman daw ang pagkikipag-ugnayan sa kanila ng pamunuan ng Skyway. Very cooperative yung pamunuan ng Skyway. Time to time, naghihingi sila ng update sa bata. Meron ganung usapan na sasagutin nila lahat. Sa isang statement na inilabas ng Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIA-X, sinabi nitong bagamat itinuturing daw nila itong isolated at freak accident, sineseryoso pa rin daw nila ang pangyayari at kasalukuyang ginagawa ang lahat para tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Kabilang dito ang ginagawang inspeksyon sa pinangyarihan ng aksidente. Nakipag-ugnayan na rin sila sa lokal na otoridad at sa pamilya ng nasangkot na individual. Kanina nga, inabutan pa namin ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng Skyway sa apektadong bahagi ng elevated na kalsada. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Tila na kuryente ang dalawang subcontractor ng isang electric company nang ireklamo sila ng customer na tinangayan umano nila ng pera. Ang modus, palabasing tampered ang metro ng customer para makapangikil. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang palibutan sila ng mga tauhan ng PNP CIDG sa San Pablo, Laguna. Tinarget sa entrapment operation ang dalawang suspect na mga subcontractor ng Meralco at inireklamong nangikil umano sa isang electricity customer. Nung binigyan po siya ng disconnection notice, binuksan po ang metrohan ng Meralco at pinahawakan po sa ating complainant at sinabi po na ang kanyang metro ay tampered at pwede siyang kasuhan at pwedeng magmulta sa halagang 300,000 pesos. Para hindi makasuhan at pagmultahin dahil sa tamper daw ng metro ng kuryente, nang hingi umano ang mga suspect ng 20,000 pesos sa biktima. Pero sabi ng biktima, hindi tampered ang kanilang metro. Modus lang daw yun ng mga suspect. Nagsumbong ang biktima sa mga otoridad, kaya naisagawa ang entrapment. Kinasuhan natin ng
robbery extortion yung mga suspects in relation to RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga naaresto. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat ang Meralco sa mabilis na aksyon ng mga otoridad. Nagpaalala sila na hindi raw naniningil o tumatanggap ng anumang bayad ang mga empleyado ng Meralco. At tanging sa mga Meralco Business Center lamang maaaring tumanggap at magproseso ng anumang bayad. Base sa investigasyon ng CIDG Laguna, may iba pang nabiktima ang mga suspect sa kanilang modus na palalabasing tampered ang metro ng kuryente na kanilang bibiktimahin para makapangikil. Umaapila sa kanila ang mga otoridad na magsampa rin ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hingi tayo ng update sa binabantayang low pressure area na malaki po ang tsansa maging bagyo. Ihatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, bukod po sa nagpapatuloy na epekto ng habagat, posible ring magkabagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Ito po yung low pressure area na huling namataan sa layong 200 kilometers hilaga po yan ng Itbayat, Batanes. Ayon po sa Pag-asa, kumpara kahapon ay mas tumaas po yung tsansa nito na maging bagyo. At kung matuloy po yan, ito na yung magiging bagyong Auring, ang unang bagyo ngayong taon. Yun po kasing dating LPA na minonitor natin itong mga nakalipas sa araw. Sa labas po yan ng ating PAR naging bagyo at hindi po naging bagyong Auring. Yan po ngayon yung tinatawag natin na meron pong international name na Wutip. Patuloy po ang paglayo niyan dito sa Pilipinas at ngayon po tinutumbok naman itong bahagi ng Vietnam. Itong LPA naman na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, maging bagyo man po yan o hindi, maaring maramdaman yung epekto niyan dito sa may extreme northern Luzon. Inaasahan ding lalapit o dadaan po yan dito sa Taiwan. Ayon po yan sa Pag-asa. Actually, napakalapit na po yan dito sa Taiwan. Bahagya rin palalakasan ng LPA yung hanging habagat kaya may tsansa pa rin na mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, halos wala po mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, maliban dito sa Bicol Region, ganoon din dito sa ilang bahagi po ng Visayas at pati na rin sa ilang lugar dito sa bahagi po ng Mindanao. Meron din mga pag-ulan dito po yan sa may Batanes at pati na rin sa Babuyan Islands dahil po yan sa epekto ng LPA. Sa hapon naman, may mga kalat-kalat na ulan na po dito sa Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po dito sa ilang bahagi ng Visayas. Habang dito naman sa Mindanao, mas maraming lugar na po ang makakaranas sa mga pag-ulan at merong mga malalakas sa pag-ulan kapag may thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila, kumpara po nitong mga nakalipas na araw, bahagya pong bumaba na ang tsansa ng malawakan o yung mga mayat-mayang mga pag-ulan. Kaya dito po sa mapa, halos wala po tayong makita na kulay. Ibig sabihin po yan, bababa na po yung tsansa na magkaroon ng mga pangmatagalang mga pag-ulan. Sabi naman ng Pag-asa, posible pong sa weekend ay maging maaliwalas na po ang panahon sa halos buong bansa kumpara po nitong mga nakaraang araw. May tsansa kasing magkaroon ng tinatawag na monsoon break o yung pansamantala pong paghina ng habagat at yung epekto po nito medyo mawawala po dito sa atin. Pwedeng maging maalinsangan po ulit o mainit ang panahon at kung may mga pag-ulan man ay dahil po yan sa localized thunderstorms. Pero syempre, mag-monitor pa rin po tayo sakaling magkaroon ng pagbabago. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sinabayan ang kilos protesta ng mga militanteng grupo ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Kabilang sa panawagan nila ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Chino Gaston. Ang pagpatuloy ng impeachment at pag-convict kay Vice President Sara Duterte ang panawagan ng mga militanteng grupong dumating sa People Power Monument sa EDSA kanina. Pangalawang araw na ito ng kanilang demonstrasyon na sinimulan kahapon sa labas ng Senado. Bakit parang naghahanap sila ng win-win solution for the minority and for the pro-Duterte senators? Diba? It doesn't make sense. Pinagbawalan ng PNP na tumungtong ang mga ralista sa mismong monumento na pinwestuhan ng mga anti-riot police. Sa bangketa at kalsada lang pinayagang idaos ang rally. Ang problema,
Nagdulot ng paninikip ng daloy ng traffic ang pagkukumpulan ng mga tao, partikular sa EDSA. Sa gitna ng panawagan ng mga rallyista, may ilang motoristang nagpahayag din ng kanilang pagsuporta sa Vice Presidente. Kaninang umaga, nagtangka rin ang grupo na makalapit ng US Embassy bilang paggunita naman ng Araw ng Kalayaan. Pero hanggang Calao Avenue na lang nakarating ang mga rallyista dahil hinarang na ang magkabilang lane ng mga tauhan ng Manila Police District. Wala mang rally permit, hinayaan pa rin sila tapusin ang kanilang programa. Nandun palagi tayo sa maximum tolerance. Kung mapapansin nyo, na nandito sila pinapahayag nila yung kanilang mga saloobin, ito ba man ay pabor o hindi pabor sa ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng iringan ng Senado at Kamara kamakailan, namataan ng Senate President at House Speaker na nag-uusap sa taunang Independence Day Bon Denour o Wine of Honor sa Malacanang. Dinaluhan ito ng iba pang opisyal na gobyerno ng diplomatic community. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP! At Emil, 2 araw nga matapos sa ibalik ng Senado ang articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte, nakita natin na nag-uusap nga itong si Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa taunang Bon Denour dito sa Malacanang. At sa kanilang pag-uusap, saglit sila nagkwentuhan, Emil, at bago ipinakilala ni Escudero kay Romualdez si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silla na isa rin po sa mga bisita ng Bon Denour. Bago nito, nakita rin po ng GMA Integrated News, nasaglit na nag-uusap sa isang bahagi ng Malacanang si Executive Secretary Lucas Bersamin at Senate President Escudero. Ang Bon Denour ay ang taunang pagtitipon ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Present sa Bon Denour ang mga opisyal mula sa iba't ibang bansa at estado na kaalyado ng Pilipinas. Pinasalamatan sila ng Pangulo sa kanyang talumpati. Humiling din ng suporta ang Pangulo sa miyembro ng Diplomatic Corps sa kampanya ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Narito po ang bahagi ng pahayag ng Pangulo at ng Vice Dean ng Diplomatic Corps. As I have previously shared, the Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature is anchored in our country's legacy in multilateralism, as evidenced by our history of forging cooperation and seeking peace. We earnestly hope to receive the support of your respective governments in that bid. In this spirit, we reaffirm our commitment to friendship and harmonious collaboration. Together, we pursue lasting peace rooted in goodwill, nurtured through sincere dialogue, and strengthened by mutual respect. At tatapos na ang taunang Bon Denour sa pamamagitan ng isang fireworks display dito sa Malacanang Palace, kasabay nga po ng Araw ng Kalayaan, pero hindi pa humalinaw kung nagkaroon pa ng mga sunod at follow-up na meeting ang dalawang leader ng Senado at ng House of Representatives. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, tapos na ang deadline pero may ilang pang kandidato, party list at partido na bigong makapagsumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Ayon sa COMELEC, may kaukulang multa ang mga hindi magsusumite ng SOSE na maaari pang mauwi sa permanenteng pagkadiskwalipika sa pagtakbo sa public office. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagsasara kahapon ng filing ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng local at national candidates noong nagdaang eleksyon, bigong makapagsumite sa pagtatapos ng deadline kahapon ang 3 sa 64 na senatorial candidate, 13 party list group at 3 national political parties. Inilabas ng COMELEC ang listahan ng mga nakapagpasa na ng SOSE. Batay sa COMELEC Resolution 11109, ang mga senatorial candidate, national political parties at party list groups na hindi nagsumiti ng SOSE pagbubultahin ng 30,000 para sa first offense at 60,000 para sa second offense. Kung nanalo, hindi makakaupo hanggat hindi nag-file ng SOSE. Pwede rin daw itong mauwi sa permanenteng disqualification.
Sinasabi ng Supreme Court sa kaso ng Joel Maturan versus the Commission on Elections, pag hindi nag-file ng SOSE ng dalawang magkasunod na eleksyon, yan po ay pwedeng maging ground ng perpetual disqualification to hold public office. Sa SOSE, dinedeklara ng mga official candidates ang detalye ng mga pinagkagastusan nila sa eleksyon, natanggap nilang donasyon at kung sino ang kanilang mga donor. Hindi rin dapat lumampas sa limit na nakasaad sa batas ang gastos nila. 3 piso kada rehistradong botante para sa mga kandidatong may partido at 5 piso kada botante sa kandidatong hindi kabilang o walang suporta mula sa political party. Required na mag-file ng SOSE lahat ng tumakbo, nag-withdraw man noong campaign period o kaya'y natalo. Ang COMELEC, aminadong limitado ang kakayanang magbusisi ng mga SOSE. Kailangan daw nila ng tulong ng publiko, lalo't isa sa publiko naman daw ito. Nakadepende ang COMELEC sa dokumentong sinasubmit. Talaga pong wala namang kaming paraan sa kasalukuyan in terms of resources o personnel na halungkatin yung mismong imbestigahan ng bawat isa. Dito papasok yung vigilance ng mga kababayan natin, kahit po hindi po kalaban, kahit po yung mismong ordinaryo na constituent nila. Sa December 1 naman nakatakda ang 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Pero sabi ng COMELEC, posible itong ipagpaliban at iurong sa November 2026. Sinabi ito ni Garcia kasunod ng pagratipika ng Senado kahapon ng Bicameral Conference Committee report na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Kung maisa sa batas, mula 3 taon, magiging 4 na taon na ang kanilang panunungkulan. Hanggang 3 ang termino ng mga opisyal ng barangay at 1 term lang para sa SK officials. Kung lalagdaan ng Pangulo, luluwag daw ang kalendaryo nila ngayong taon at mas makakatutok sila sa BARM parliamentary election na nakatakda sa October. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa ng indelible ink. Pero kung ito'y maririsa talaga sa November, marapat din po siguro na ito ay amin pong i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Enka-review tayo bago ipalabas ang sangre. Mula sa mundo ng Encantadia, maaaring makarating sa mundo ng mga tao gamit ang portal o lagusang ito kapag binigkas ang Enchan na Asnamon Voyanazar. Asnamon Voyanazar! Oh, di ba? At dito sa mundo ng mga tao, isinilang at lumaki ang tinaguriang bagong tagapagligtas na si Terra na bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Isa lang siya sa mga new-gen sangres na nagkwento sa pressure habang naghahanda sa series. At alam niyo bang may personal touch pa sila kung paanong palalabasin ang mga brilyante? Yan ang chika ni Nelson Canlas. There is pressure and it is intense. Lahat ng mga Encantadix, imagine ilang dekada na silang nagmamahal sa mundo na ito. Dahil 2 henerasyon na ang pinasaya ng Encantadia franchise ng GMA bago ang New Gen sequel. So, hindi kami papayag na we will be the generation who will actually disappoint them. In fact, we will be the generation who will convince them why it is worth waiting for. Mabigat ang nakaatang kina Bianca Umali o Terra, Flamara Faith da Silva, Adamus Kelvin Miranda, at Dea Angel Guardian. Kung hindi mo naiintindihan yung pressure, kung hindi mo siya dadalhin, talagang matatalo ka niya. Magkakamali ka na ng... Pero kung sakaling maiintindihan mo bakit ka nape-pressure, saan siya nanggagaling, I think mas magagamit mo siya ng tama para mas galingan mo sa ginagawa mo. Kinailangan din nila ang disiplina para mag-fit sa kanilang costumes na hulmang-hulma sa kanilang katawan. Ang hirap gumalaw Magugulat ka na lang talaga. Minsan si Dea, yung axe niya. Aray ah. May pala kasi ako sa likod. So, laging yun yung nakakatama. Yes. Bumalik ako sa pagtitraining. Yan ang weapon of choice mo sa serye? Bow and arrow. Yes po. So, inaral mo siya talaga? Yeah. Pero nag-archery po ako before. Then talaga. Pero matagal akong huminto. So, bumalik lang ako for sangre. Worth it ang lahat at beyond proud sila nang mapanood ang mga teaser.
Gusto ko lang din sigurong sabihin na yung visually, ang Encantadia Chronicles Sangre, masasabi ko talaga na na-level up talaga natin yung effects dito sa Pilipinas. Because ngayon lang din ako nakapanood at nakakita ng ganito ka-detailed na mga effects. Dagdag ni Bianca, ultimo maliit na detalye ng pagganap, pinag-isipan nila. We wanted to at least put a different Flavor to it on our way. So inisip namin gawa tayo ng kasa natin, kumbaga. Kung sa Barel Paano may natin kasa. kakasayan? Kami may kasa sa Brillante. Connected pa rin sa element. So depende sa element. His is this way because it's water. Naisip- Mine is this way dahil lupa. At si Tera laging galing sa puso yung story niya. And kay Flamara is fire. Summoning the fireball, Yan. diba? Tapos yung kay Dea. Yung sa akin kasi Yan. Wings. Ikinwento ni OIC for GMA Entertainment Group, Cheryl Ching C. Napaka-massive ng bagong Kapuso Mega Series. Makikita nila ito sa aming powerhouse cast. Makikita nila ito sa aming very impressive na production design. Sa script na sinulat ng aming mga creatives at the way the directors interpreted the script. And lastly, makikita nila ito sa napaka-impressive naming visual effects na in partnership with GMA Post-Production. Pagpapatuloy anya ito sa legacy na sinimula ng GMA, 2 dekada na ang nakakaraan. Para naman sa 2 direktor ng serye na sina Rico Gutierrez at Enzo Williams, going global ang kathang Pinoy na ito pagdating sa kalidad. Did you take inspiration from any of yung mga Hollywood films na nagpakita ng mga superheroes? Yeah, pero with Enga, of course, we have to have that Filipino touch. Yeah. Pero of course, we're all inspired by films that came before us. With Enga naman, we just have to make sure na we honor the legacy. We tried using LED as part of the background para hindi lahat palagi naka-chroma key palagi yung background. And then I think medyo successful kami doon. Parang nahanap namin yung tamang frame rate with that. So isa yun sa mga medyo nagawa namin ng, I think, very proud yung group. Tapos in terms of, I think GMA really stepped up then, yung post. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, Araw ng Kalayaan. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.